Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel, sa ating activity, yung DTR application using Android Studio. Ngayon gagawa tayo ng part 8 ng ating projects, yung uh, update activity. Yung i-display natin yung data na nasa dito sa card view. Kapag i-click yung edit button, mapupunta siya dito sa update. Yun, ibabato niya dito yung mga data na nandun sa card. Tapos, pwede na natin siyang ma-update. Kung halimbawa may papalitan tayong details, tapos sabay mapipindot yung save. So, dito yan. Yung Java. So, umpisa na natin. So, una, i-map natin yung mga kailangan nating saan ba yung update? Activity underscore. Yung mga kailangan nating fields. Halimbawa ito sa time. So, TX reimbursement. Update. iDate. Yan. Itong ID ang kailangan nating. So, ano gamit yan? Edit text. So, map natin doon. So, need natin na palakyan natin. Ano una? So, first, context, yung buong activity na to. Context. Yan. So, string, nagawa tayo ng string, ID, date, time in, ano pa ba? Time in, time out, tapos disk, and amount. Yan, yung mga details na kailangan natin. So, sa edit text naman, wala namang edit sa edit text, yung tx date, yan, tx time in, tx time out, tx disk, and tx amount. Yan, tx disk, tx amount. So, ano pa? Yung button, dalawang button, sa button yung ginamit ko. So, btn save and btn cancel. Yan. Tapos yung database natin, importante yan, db helper, first db lang. Yan. Yan mga kailangan natin guys. So ito, dami lang to para may magamit tayong mga variables. So ito, kailangan natin i-map papunta dun yung ID nun para magiging path ng data na pagbabatuhan natin. So dito yan. Ito, on create, sa pag-click open ng application, ano mangyayari? So, dito tayo. TX date muna. Equals find view by ID r dot ID dot TX reimbursement date update. Yan. Yun. Kopya na natin para mabilis guys.
Control V, time in, time out, best amount. Ito, time in, di ba? Time in. So, dito tayo sa time in update. Time out. Time out. Time out update. So, disk description, amount, and then amount update. Yan, okay na guys. So, ito na. Meron na tayong sa edit text natin. So, ano pa kailangan natin? Yung button. So, btn save. Gano'n natin ito. C V. Final by ID reimbursement. Ano ba doon? btn. Wala. Ay. Baka na dito. btn reimbursement update. Save. Yan. Diba? Tapos, Control C, Control V, para naman ito sa cancel. So, cancel. Cancel. Yan. Oops. Okay na. So, DB helper. DB equals new DB helper. New DB helper context. Yan. So, okay na. Meron na tayong mga ID ng bawat fields. Hawak-hawak na. So, i-view na natin yung data. So, gawa tayo ng functions. View data. Yan na lang. Ganyan. View data. So, gawa tayo ng method. So, sa view data natin, view data. View data muna tayo. So, dun sa adapter. Sa adapter natin. Sa adapter. Reimbursement. Adapter. Ito sa adapter natin. Sa pag-click niya ng button edit, so meron tayong bundle ng mga data. So, ito yung reimbursement data ang kailangan natin makuha. So, titingnan natin kung mayroong siyang data o wala. So, if statement, gamit tayo ng if statement. Get intent get bundle extra. So, ano yung data na binato niya? So, ito, reimbursement data. Control C. Open natin para siguradong tama. Control. Nailagyan natin ang quotation. Control V. Reimbursement data. Ayan, mali yung natin dapat double quote. Ayan, tapos reimbursement data. F. Kapag ka F equals to hindi siya kapag ka may laman. Ay, hindi, wala may laman. Dito dapat yan. Not equal. Yan, not equal to null. So, ang mangyayari ay kapag ka merong laman to,
if not equal to empty or none. So, bundle equals to bundle equals get intent dot get extra bundle extra. Yung reimbursement data natin. So, V. Reimbursement data. Yan. Kasi, dito pa lang sa if statement niya, kapag may laman, so, i-map niya yung data na yun. So, ano yan? Una, ID. So, ito yung mga string natin. Ito, ID. Equals bundle dot get string. So, ano yun? So, ito yun. ID. Date, time, and so, ID tayo. So, sa ID. Yan. Tapos, copy lang natin to para mabilis. ID, sa date, sa time in, time out, sa description, sa amount. Ano to? Date. So, date. Time in, time in. So, time in. Time out. Time out. Control C. Control disk. Control C. Tama ba? Disk na maliit. Tama. Description. Tapos amount na maliit din. Amount. Control C. V. Yan. Okay na. Nakuha na natin yung mga data. So, dahil meron na tayong may laman na yung mga string natin. So, ibabato na natin dun sa field mismo. So, saan na yung mga field na yun? Edit text. Text date. TX date. Dot. Set text. So, lagyan natin ng data. Itong text. Ano yun? Yung date na string natin. So, text date. Control C. Para sa time in, time out, description, amount. TX. Time in. TX. Time out. Disk. And amount. So, time in, time out, disk, and amount. Yun. So, may review data na tayo ngayon. Okay na, may data na yan. Mamaya na natin i-testing sabay-sabay na. Mag-i-error lang naman yan pagka mali. So, ano pa ba? So, may nag-view na ng data. So, i-edit na natin yun. Tapos, pipindot tayo ng save or cancel button. So, yung button muna. Button. May view data na tayo. Saan hanggang saan ba yan? Ito. So, lagay tayo ng para so in this section is for button. Save mo na. Save. Click. Pagka kinlik ka, save button. Seven. BTN.
Ay, hindi. So, yan. Super great on time. View dito. Ay, hindi labas pala dito. Sa labas, sa loob dapat. Tayo na, kapag ka, pag open ng form. So, dito yan. Control V natin yan para, yan. When you click, so BTN save that seat. On click listener equals new, view, click listener. So, pag i-click niya, anong mangyayari? So, update data. Yan, update data. Yun, mag-update ng data. So, create tayo ng method. Yan, update data. Ibaba natin to para mauna yung view. Update is ito tayo. Sa update. Yan. So, para ma-update natin yung data, na kailangan natin. So, kukunin natin yung mga ticks na nandun sa field na yun. Yung pinalitan natin ng details. So, kukunin natin. So, yung date, yung string, yung date, mag-iiba na ng data. Depende sa kung anong meron data dun sa field. Date equals tx date dot get ticks. So, kunin yung ticks doon dot to string. Don't see. Sa pag-click niya, dagdagan niya yung mga data na naman na bago. Sa time in, time out, description, amount. So, time in, time out, disk, and amount. So, dito tx, time in, tx, time out, tx, disk, and tx, amount. tx amount. Okay na. Yung meron na tayong mga data. So, bago natin i-update yun sa database, nagawa muna tayo ng mga condition. Halimbawa, walang laman yun. So, hindi niya itutuloy. So, if tx utils that is empty, kapag walang laman, so yung tx date natin, that to string, kapag wala laman yun, so ang mangyayari is tx date, yan, that's it, error. So mag-i-error siya ng date required. Yun. Tapos, yung tx date natin ay magiging ifo-focus niya. Set focus sabo. Set focus sabo and true. Yan. Yun. So, okay na yan. Tx date kapag walang laman. So, another if statement tayo. Control C. So, else if Control V. Else if yung tx time in naman ay walang laman. So, ganun din mangyayari. Time in, time out, out. So, time in required. Ay, bakit time in? Time in din ito.
Time in. So, time in required. So, else, V, so else F pala, else F. Else F, yung TX timeout naman. So, timeout, timeout, timeout. Yan. So, timeout required naman to. Timeout required. So, ano pa? Yung sa description. Else, if, control V. So, TX description naman. So, TX disk. So, description required naman to. Description required. So, isa na lang. Else, F, to V, yung TX amount. So, yung TX amount. TX amount. So, amount required. So, amount required is kapag ka na combine niya lahat ng requirements nyo. So, dito na papasok yung pagsisave natin. So, else, so, tawagin natin database, db, dot, kung anong functions natin doon, wala pa pala tayong na ilagay na functions para sa update. So, anong ganyan? Update, reimbursement. Mahaba, no? Update reimbursement. Pwede na yun. So, anong mga kailangan niyang field? ID, date, time in, time out, disk, and amount. Yan. Kaso wala pa tayo din sa DTV natin. Wala pang ganitong functions. So, para matanggal natin yung error natin kung pangit tingnan, lagyan muna natin. Lagay tayo dito ng functions na pag-update. So, add pa lang tayo. Meron din tayong view, data, and delete. So, ngayon, gawa tayo ng for update. So, this section is for update. Reimbursement data. Yan. So, anong gagamitin natin? Public. Loan. So, ano yan? Yung ginamit natin loan. Ito. Control C. Para siguradong tama. Control V. So, yung mga field ID, date, time in, time out, and this, and amount. Mary, ba't nagpula to? Missing method body or declare abstract, not resolved symbol. Add method body, declare abstract.
Public long, oo. Ngayon, yan. So, send. So, kailangan natin nata ng string ID, yan. Control-C. This drawing amount, string amount, yan. Ano to? Missing return. Wait ka lang. Dating tayo dyan sa return mamaya. So, SQLite database dot db equals context wala, this dot get writable database, yan. So, content values equals CV content value equals new content value, yan. So, save na natin. Content value that put string key. Ano ba yan doon? Mga data natin sa ating database. So, ito, ID, reimbursement table natin. Tapos, date, time in, time out, mga big letter. So, yan na natin. Kailangan natin put. So, sa field na yun. Sa date, big letter, date. So, na ilalagay is date. Yan. Yung string natin na date. So, kailangan natin ito. Control-C, Control-V sa time in, time out, time in, time out, description, amount. Magpas ka na. CV put, time in, time out, and this descriptions. Send amount. So, ito, time in, time out, this, and amount. Yan. So, return db dot update. So, anong table yan? Reimbursement table. Yan. Reimbursement table. CV. Content value. Content value. Where ID is equals to blank. Where ID is equals to blank. New string
Yung string. String ID. Tama ba? Wala naman, hindi naman nag-error. Tama siguro. String ID. So, ito yan. Yung ID. Base. Depende sa kung anong ibibigay dito sa ating ito. Kung ano ang ibibigay niya dito sa field. ID. So, tinapon ba tayong ID? Na dun sa intent string. Intent. Saan na ba yun? Baka wala eh. Ito, meron tayo galing sa bundle. Yung ID, may laman. Okay. Pwede. So, ano pa? Okay na yata. Okay na, di ba? So, meron na tayo sa save button. So, sa edit pala, wala pa. Save to, di ba? So, wala tayo ng hanggang dito lang pala. Wala tayo. Hindi. Mano na natin. So, magkaiba pala yan. This section is for button cancel. Click. Yeah. So, native in cancel. That's it. On click listener. On click listener, new view, click listener. So, finish. Yan. Finish. Yep. That's string. So, baby, conversion update. So, after na mag-update, siyempre dapat may message tayo. So, post that success. So, context successfully updated. Tama ba? Successful updated. So, post length short, tapos that true. So, after nun, kasi update na. So, babalik siya dito sa ating reimbursement view. Yung sa pinaka-view. Sana ba yung view. Reimbursement. Wala. Dito. Reimbursement add yan. Saan yan? Yung pinaka-view natin. Reimbursement. Ito. Ay, hindi. Hindi pala yung functions. Dapat yung pinaka-reimbursement yun. Ito. Yan. Hindi. Isa pa. Reimbursement. Dito. Yun. Dito siya. Babalik siya dito after niya mag-update. So, balik natin dyan. Update. So, after niya i-update, so, di ba, nag-message success. So, start activity. New intent. So, context. Reimbursement. So, reimbursement lang yun ba? Reimbursement. But, plus. Yun, start activity.
Oops. Yan. So, okay na. Testing natin, guys. Kukonek pa na natin yung device natin. Wala pa tayong device. Okay, guys. Yan na. Naisaksak ko na yung ating device na pagtitestingan. Huawei. So, patakboy na natin. Tara! Tingnan natin kung may error o wala. Sana walang error para diretso na tayo sa next natin na video. Yan, build success. Yan, na-install na. Yan. Login tayo. Tingnan natin kung pwede, kung nakapaste. Yun, rinsgar@gmail.com. Yung password natin is R lang. Login. Tapos, punta tayo sa reimbursement. Yun. Tapos, testing natin yung edit button natin kung magbabato tong. Time in natin is 11:00:12:30. Kainta Rizal, amount 50. So, click natin yung edit button. Yun. Gumana. 11:00:12:30. Kainta Rizal. So, subukan nating palitan natin ang details. So, halimbawa, 12:00 hanggang 14:00. So, halimbawa, 100. So, save. Oh, walang nangyari. Error. At saka yung details hindi nagbago, 11 pa rin. Dapat 14 na yun. Lag cut. Ano nangyari dito? Saan tayo nagkamali? Uy, yun. DV. Invoke. Attempt to invoke. Virtual Meta Java. Get database path on null object reference. So, database helper. So, DB helper. Sa line 649. SQL get rewrite. Get writable. Tama naman Ano gusto nga rin? Pag readable, siyempre hindi ma-edit yan. Dapat writable. Ito isa, update. So, ito, endorsement sa database ang may problema, DB helper. So, baka dito sa pag-click. Mahirap yun DB helper. Okay naman to Context, DB. Ano mang error, amount, date time and time out, descriptions, amount, descriptions, ang tama, descriptions. Ito, descriptions naman dito yun. Time reimbursement. So, descriptions. So, makopya natin to para sigurado. So, descriptions. Probably. Yan. Okay naman Yun naman nagbago. Update. So, dito tayo. So, DB helper. Context.
So, baka ayaw mo nito. So, try natin. Ano lang. In this. Yan. Context. So, try natin ulitin. Natin guys. Click natin sa build natin. Sana walang error. Yan, success. Light changes. Yan, sa refresh natin, edit ulit. So, yung 11, di ba ginawa natin 12 to kanina, hindi nag-take effect 12. Tapos ito ginawa natin 14, 00, tapos ito 100. Save. Oh, wala nangyari. Pero nag-edit na siya sa database. 12 na siya, oh. Tapos 14. Kaso yung success ang may problema naman. So, tingnan natin ulit kung ano ang nangyari. Tayo sa baba. Pataas. Yun, ano? The exam. Ay, hindi. Saan yun? Hanap tayo dito ng error natin. Para nakita. Saan kaya may, yun. Yan. Reimbursement. Update data. Ano sabi? Attempt to invoke virtual. Yan. Hindi siya makapasok. So, the same pa rin. Sa reimbursement update line 6. Ayun. Successfully. Ito hindi mamali ba spelling successfully. Bullies pa rin. Tama. Yan, successful. Tapos, itong index natin, this. Save natin. Dapat mag-success. Ay, tingnan natin sa build. Delete kaya muna natin to para panibago. Hindi tayo maghirapan maghanap. Haba-haba. Yun. Build success. Doon natin mag-apply. Yung apply changes successfully. So, ito naman sa taas ang editin natin. Yan. Balik natin to sa umaga. 0800 and 0900. Tapos yung amount niya is 50. Save. Oh. Ayaw pa rin. So, magpunta tayong problema. Ito. Baka. Mamaya dito. This. O, ano lang. Para sila. Git. Activation context. Git and template. Activation context. Yan. Try natin. Di gumana yung context. So, burahin na natin to. Wala naman pala silbi to. Saan ba natin ginamit to? Context. Ito. Yan ba yan? Yan ba yung context? So, try natin ulit mag-edit. Gumana naman siya, naging 9 at saka pero ano ba ito, balik natin din to ulit. Halimbawa, 0900 and 1000. Tapos ito magiging, halimbawa, 80. Save. Yun, successfully updated. Gumana na. So, testing natin ulit. So, yung date natin, pwede na tayo mag-edit. Walang pop-up sa date. Bakit? Dapat pag-click dito sa date, magpa-pop up. Hindi naman tayo pwede mag-type yan kasi naka-false yung edit niya. Bakit walang
ay kailangan natin ng ipapop up yan. Kasi piniki lang pala natin yung drop down yan. So, gagawa tayo ng functions para sa drop down. So, kopya na lang kaya natin yung sa add. Meron din naman dito sa add. Reimbursement add. Kopya na lang natin to. Then, Control C. Lagyan ka natin na. So, yan, update yan. So, sana ba yan? BTN save. So, dito natin lagay sa taas. Oh. Natin. This section is for date picker pop up dialog. Tama ba yan? Sige, thank you. Yun. May error agad. Reimbursement update. Yan. Reimbursement update. So, ano sabi? Cannot resolve. Ano ba ito? Create local valid. DP dialog. Create valid. Para na natin na get time picker dialog. So, date time picker dialog. DP dialog. Yan. Wala tayong variable na gano'n. So, ulit. Try natin ulit. May pop up tayo. Sana walang error. Build successfully. Ayun, cannot install. Ayaw ma-install. Dapat restart natin. So, kasi hindi siya pwede ma-apply kasi gumawa tayo ng panibagong functions. So, stop muna natin. And then, start ulit. So, delete natin itong mga error para panibago. Ayan, nag-install successfully. So, login. Magla-login tayo ulit. Login. Test. And then, R. Tapos, sa reimbursement. Tapos, sa edit. Tingnan natin kung gagana na yung picking pop-up natin. Yun. Kaso, hindi tayo pwede mamili ng back. Yung before na date. So, dapat pwede tayo mamili kasi edit nga eh. Kaya paano kung nagkamali tayo ng input. Tapos, huli na natin na realize na mali pala. So, hindi na natin ma-edit ang pabalik. So, tanggalin natin yung ginawa nating restriction dyan. Saan ba yan? Date time. So, pwede set minimum date. Ito. Wala na to. Para wala siyang minimum date. So, ulit. Apply natin changes. Ginawa natin yan sa add yung pag-restrict ng date before kasi para hindi siya makapag-select ng before na date. So, ayan na, success. Try natin ulit. Click. May 1, May 2. Okay. So, May 2, pwede na. So, sisave natin. Bawa ito. Mag-try natin. 13.00 hanggang 14.00. Enter result ito. 180. Yan, 180. Save. Successfully. So, ayan. May 2, 2024, 13.001.
180. Okay na guys. Yan lang, ganyan lang. Paggawa ng edit activity, update activity sa ating reimbursement. So, ano pa ba ang kailangan nating idadagdag doon? Meron na tayong delete, may add, and edit na. So, abangan nyo naman sa susunod na mga videos natin yung kung ano pang naisip nating idadagdag. Bye-bye!